Derechahan ang report ng Amnesty International. May kinalaman daw ang gobyerno sa mga extrajudicial killings sa ilang sangkot sa iligal na droga. Kabilang daw sa mga ebidensyang nakalap nila ang pag-amin ng pulis at ilang hired killer na binabayaran sila ng libu-libong piso para sa kada drug suspect na mapapatay. Ang hamon naman ng PNP, ilabas ang ebidensya. Nakatutok si Rafi Tima. Sa 2 buwang pag-aaral ng grupong Amnesty International, hindi lang mga umano'y hard killer, kundi mga pulis na nasa active duty daw ang nakausap nila. Pag-amin daw ng mga umano'y hard killer sa grupo, binabayaran sila ng mga pulis para pumatay. Hindi pinakita at kinilala ng Amnesty International ang mga umano'y hard killer na in-interview nila para raw sa seguridad ng mga ito. Ang Amnesty International ay isang global movement na nagsusulong ng pagrespeto sa karapatang pantao. Our research also found strong evidence of links between state authorities and unknown armed persons. 2 paid killers told us their boss is an active duty police officer and said they received about $200 per killing. Ayon pa raw sa mga nakausap nila mga umano'y hard killer, kung bago maupo ang Administrasyong Duterte, nasa 2 ang napapatay nila kada buwan. Pagpasok daw ng bagong administrasyon, umakyat sa 3 hanggang 4 ang napapatay nila kada linggo o 12 hanggang 16 sa kada buwan. Ayon din sa international group, sa 33 kasong inimbestigahan nila, 20 ay sakop ng police operations habang mga extrajudicial killings ang 13. Ang drug watch list daw na hawak ng mga lokal na opisyal at pulis, hindi raw dumaan sa verification. Kaya maski ang mga nagbago na, target at damay pa rin. Ang mas masaklap daw, hindi maayos ang naging investigasyon sa pagkamatay ng mga ito. Natatapos ang investigation na pag nasabi lang, ay, murder, ay, unidentified assailant, ay, kilala na namin yung assailant. Pero yung pagpapile ng case, paghahabol dun sa mga perpetrators, ay hindi kasama dun sa sinasabi nilang finish line. Natutuwa naman daw ang Amnesty International sa pagsuspindi ng Oplan Tukhang at pagbuwag ng PNP Anti-Illegal Drugs Group, mga bahagi ng kanilang rekomendasyon. Sa pagbabagong ito, ay huwag iiwanan yung mahigit na 7,000 na namatay. Ano ang mangyayari sa kanila? They still deserve full investigation and justice to them and to their family. Itinanggi ng PNP ang akusasyon ng Amnesty International. Posibleng bahagi lang daw ang report ng paninira sa Administrasyong Duterte. Kung totoo raw na may nakausap ang grupo, dapat ilabas ang mga ito. Ganito rin ang posisyon ng Senator Ping Lacson na naging PNP chief. Nakuha akong pera pambayad kung may totoo man yan. Hindi po binabayaran yung mga pulis na yan. Tinala, mahirap kasi sige lang nagsasabi lang, ilabas na yung tao na yan in the open dahil for all you know, paninira na naman yan sa Administrasyong Duterte. Sa isang statement, sinabi ng PNP na mariin nilang kinukwestiyon ang mga opinyon na lumabas sa ulat ng Amnesty International. Hindi raw ganito ang kalakaran sa pambansang pulisya. Katunayan, ang PNP ay palagi umunong nagtataguyod ng karapatang pantao. Ayon sa palasyo, walang kinalaman ng gobyerno sa mga kaso ng extrajudicial killings. Ipinagtanggol din ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre ang mga pulis. Hindi naman tutuin. Ganyan din yung Human Rights Watch, Against Humanity. Ang sabi kong yun, mga criminals, yung mga drug lords, drug pushers, they are not the humanity. Bagamat nakagawa ng pagkakasala o ng krimen ng isang tao, hindi naniniwalang Amnesty na siya ay karapat-dapat na abusuhin ng kahit sino man. Impartial po ang tulad ng pagiging universal ng human rights. Rafi Tima, Nakatutok, 24 oras.